Okay, magandang hapon po sa ating lahat, no? Tanong ko lamang, mabilis sa tanong. Sa tingin nyo, nagbabago na ba ang panahon? Sa tingin nyo, ito bang nararanasan nating init ay abnormal na? Opo, gawa po sobrang init po, dami din pong nai-stroke. May abnormal na ikaw? Opo, kasi po, pati din po yung ozone layer po natin kasi medyo nanipis na po. Kaya po yung init po talagang sobrang nararamdaman po natin. I see. Okay, kasi ganito yung gusto ko nais sa tanong, no? Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Hindi pa mga magtiwala sa isang tao? Opo, may trash issue na po. Katulad po ng mga, mga tao pong pinagtitiwalaan yung ng todo, tapos sila din po tatry sa inyo. Ako, matindi, trader talaga. Ikaw naman. Ganon din po. Ganon din. Okay, para sa inyo, paano mo malalaman kapag isang tao ay mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Um, Siguro po, hindi po siya, sabi ko, ang tawag dito? Hindi po siya basta-basta uma, nagpa, pinapakalaman ng buhay nyo, katulad po ng mga privacy po, ganun. Ikaw naman? Siguro po, minsan po sa kaibigan, pero hindi naman po ata lahat ng kaibigan mapagkatiwalaan. Okay? Pero ito po, sabi kasi ng marami, gusto ko malaman ko ano masasabi niyo dito, no? Paano mo malalaman pag isang tao po yung mapagkakatiwalaan? Ito ba'y kailangan niyo daw makilala sa loob ng buwan o taon? O ito ba daw sinasabi daw na nararamdaman na lang daw, parang vibes? Paano mo malalaman yan? Siguro po yung nararamdaman ko, gawa po kung ano po yung pakiramdam nyo, ano lang po siya, tulad ng, comfortable po. Yun. Ikaw naman? Ako po, siguro po, naniniwala po ako na may balang araw po may talagang pagkakatiwalaan ka po. Kasi po, si Lord na po yung bahalang magbigay po sa inyo ng taong yan. Okay. Okay, ganito po. Meron ako ibang mga kanito na tanong. Mas madali po ito. Pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang. Kayo ba isang mabuting tao po? Hindi po ako mabuting tao. Gawa po, minsan po ano rin po ako eh. Nagja-judge din po ganun. Umuhos ka. Ikaw naman? Depende po sa palingin ng tao kung masama ka pong tao or mabait po na tao. Okay, so kunwari ilagay natin sarili daw natin from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Para sa akin po, 7 lang po. 7, ikaw naman? Siguro po 6 po. Kasi po, minsan po nakakagawa din po tayo ng masamang bagay. Minsan po may magandang bagay po tayo nagagawa. Okay, pero para sa inyo, ano ba sabihin ng mabuti? Ang ibig sabihin po ng mabuti ay tumutulong ka sa kapwa na walang kapalit. Tapos po, umaano po binibiyayaan po kayo ni Lord na ng labis kung mabuti po kayo. Ikaw? Ganon din. Ganun din. Okay, bigyan ko lang kayo ng konting trivia. Mabilis lamang. Kayo ba may basa ng dictionary? Hindi po masyado. Hindi masyado ikaw? Ganon din po, hindi po Hindi masyado. masyado. Pero pag search kay Google, pag di mo lang isang salita, nagagawa niyo lagi? Wala, hindi mo alam isang meaning. Search mo na lang kay Google. Gagawa niyo ba yan? Opo, nagagawa Ikaw? ko po. Bigyan ko lang ng konting trivia. Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po daw ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Para siya maging mabuti, dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang kasalanan, wala siyang ginagawang krimen, at ito matindi, wala siyang sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo, nakapagsinungaling din po. Kung hindi nyo rin po alam ang gagawin nyo, sasagot nyo sa mga Ikaw? Ganoon din po. Siyempre, ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Kaya lahat po tayo dito ay guilty.
Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan na buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi na lang binalik, or gawin natin daw mas malala. Nangopya ka o nagpakopya ka sa exam or sa quiz sa tanan na buhay niyo po. Kayo ba'y nakapagnakaw sa tanan na buhay niyo po? Mangopya lang po eh. Nangopya. Minsan po sa ballpen po, sa kanya po. Tsaka ano po, minsan po nagpapakopya po ako sa... Alam niyo kung nandiyan lang yung police station sa hindi kalayuan sa totoong buhay, wala na atang tao dito at patay, kulong na talaga. Kasi doon pa lamang may trust issue ng tao sa atin eh. Mahita bagay lamang ay natutukso na tayo. Eh hindi ko naman sa sinisira natin yung mga kandidato sa panahon ngayon. Kung bakit yung iba ay nadadawat sa corruption, eh baka pa sa eskwela pa nga lang, inakagopya na o kung ano pa. Eh doon pa lamang lumalaki ang isang maliit na bagay na akala mo normal na pero totoo ay hindi. Ang totoo lamang, ilat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas sa magalit sa isang tao? Opo, nakaranas na po ako. Ako din. Nawawala ba stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. So po, natindi po. Pero minsan po, inaano ko na lang po na hayaan na lang po kasi wala naman po mangyayari kung lagi pong galit lang inaano. Siyempre, imagine mo, kunwari, sasaktan ka ng isang tao, siyempre, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo naman, eh parang gusto mo nang manampal ng tao, na gusto mo nang sabunutin, sa isip lamang hindi mo gagawing literal. Pero ibig sabihin lang, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang po natin ginawa. Kung hindi, nasa isip lamang. Yun nga lang, ang totoo, para daw tayo nakapatay ng tao sa salita lamang at nasaktan na ang puso ng isang tao. Yun nga lang, ilan po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayong nadulas na pa-OM, alam niyo na po, ipagadulas sa dila nyo. Siguro po, minsan po, hindi ko lang po maalala. Okay, ikaw? Ako po hindi po. Never pa? Opo. Pag pag nadudulas po ako, minsan po napapamura lang po. Minsan po, yung parang OMG gan lang po. Hindi, yun na nga yung totoo, yung OM. Ay, hindi po yun. Ay, o yung parang kunwari letter G pero iba yung ibig sabihin. Paano kung sabihin ko sa iyo na kahit ganun ay parehas din siya? Kasi kahit sabihin natin yung kunwari OM kasi yung G, instead na Panginoon, yung parang gulay or yung mga GOSH, yung parang pinapalitan lamang, parehas din po yun. Kasi ibig sabihin, may isang intensyon kung ba't masasabi yan. Pwede mang sabihin mo, nagulat ka lamang, hindi mo wala magsalita. Ang punto lamang, ganito lamang yan. Tanong ko naman, mahal niyo ba nanay niyo? opo. Opo. Halimbawa, naglalakad kayo dito kunwari, bigla kayong nadulas kunwari. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo. Bigla na lamang sa bibig mo, randomly, OM insert mother's name. Okay lang ba yun bilang panggulat lamang? Hindi po. Hindi rin. Bakit kaya? Kasi po, para pong nabibigatan ng loob ko kapag sinasabi po yun. Parang ako po yung nasasaktan kasi. Ikaw? Tapos, ganun din po. Pero minsan po yung mura po, may, di ba po sa huli, may ina po. Okay, pero kaya lang hindi natin kaya gawin yan is kasi, sabi ng maraming tao, ay nakakabastos yan or disrespect. Kaya hindi na kayang gawin yan sa mga loved ones. Sana, gayon din po sa Panginoon. Hindi yung pag kunwari nahulog na yung cellphone natin na pa-OM, alam mo na, kasi ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Kasi siya naglikha ng napakagandang panahon ngayon, kaya po tag-init ngayon, pero yung iba, minumura na nila ang Panginoon randomly. Yun nga lang, hindi nalulukod ang Panginoon doon. Yun nga lang, halos lahat po tayo dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko inusgahan, kasi ang tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty o innocent po yung tao? Guilty lang po. Guilty po. Guilty. Saan kaya kayo pupunta kung sakali pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Siguro po, Impyerno. ako po sa langit po. Kasi yung binasa ko po kasi doon sa Bible po na 1:3:16 po ay
parang binigay na po ni God yung mag-isa niyang anak na para po ano po yung ano nating kasalanan, para po hindi na po tayo mapunta sa impyerno, sa langit na lang po tayo. Pero sa tao pa rin po, kung gagawa pa rin po ng kasalanan o masamang gawin. Pero kayo po, nag-aalala kayo na maaaring doon tayo pupunta. Opo. Okay, parang ganito na yan. Parang kunwari isang kriminal, kunwari, nagnakaw siya ng pera sa bangko, nauli siya ng pulis, at ito sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako, pero alam ko pong dapat po talaga ako mag-alala kasi yan, talagang pakulong pupunta. Di ba niya pwedeng sabihin na guilty ako, pero hindi ako sure kung sa kulong pupunta. Kalokohan yan. Or pwede niya sabihin na judge, guilty po ako, pero humingi na po ng kapatawaran, isinusuko ng sarili ko, at pwede niya sabihin na kinakilala niya ang Panginoon. Pero in the end, kailangan pa niya pagbayaran, kailangan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Opo. Ngayon, ito po kasi sinabi ko po, parang ganyan din po ang sinasabi ng Bible. Naintindihan ko sinasabi niyo, meron kayong keynote na pag-usapan natin ng maya-maya ng konti. Kasi ganito yan. Sabi kasi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karana ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o interno. Tanong ko namang ulit ay ganito. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala po ba dito? Opo, nag-aalala po. Ganun din po, pero kahit po may nagawa pong kasalanan, kailangan mo pa rin pong may pananampalataya po sa Diyos. Okay, kasi ganito lang yan. Kaya ako po sinabi yan ay ganito. Sa tingin niyo po ba ang Panginoon ba nagsisinungaling? Hindi po. Hindi po. Bakit kaya? Kasi po, siya po yung nanligtas sa atin at siya po din po ang nagturo sa iba na maging mabuti sa mga kapwa. Ikaw naman? Parang gano'n natin. Okay, ako po sinabi po yan kasi dahil ang Panginoon po, siya po ay patas kung siya ay nagbabahagi ng kanyang salita. Ibig sabihin po nito, hindi lang positive, pati negative or consequences. Ibig sabihin naman po nito, kung ang Panginoon po ay nagsisinungaling, wala na pong kayusan ng ating mundo. Wala nang batas, wala nang standard. Lahat po ay magulo na po lahat-lahat. Kaya lang po meron tayong katahimikan dito kasi may batas, mayroong protection sa lahat-lahat. So ganun din mong Panginoon, never po siya ng tukso ng tao para gawa ng kasalanan at never siya magsisinungaling. Kasi pag ginawa niya yan, kalokohan na po ito talaga. Ang salita kasing perfect ay galing lang sa Panginoon. Yun yung character niya talaga. Never talaga pwedeng ilagay sa tao. Kasi tayo po ay hindi perfecto talaga. At ganun kasi po yun. Kasi kaya ako sinabi yan dahil kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun po ay totoo. Mabuting balita man o masamang balita. Yun nga lang, kaya natin malaman muna yung masamang balita kasi ang totoo po talaga, hindi nagkulang ng banta ang Panginoon. Maraming kasi sabi sa Bible na maraming tao, ibabagitin nila ang pangalan ng Panginoon sa kanilang buhay, parang ganito. Sabi sa Bible ay, Panginoon, Panginoon, sinasambit ko ang inyong pangalan lagi. Meron nga, ginagamit ko pa para umalis yung masamang espiritu sa katawan ng isang tao. Pero sasabihin ng Panginoon, lumayas ka dahil hindi kita kilala. Familiar ba kayo sa verse na yun? Ikaw? Opo, pero hindi ko po alam kung ano po yung iba. Kung ano ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po nun doon, kasi ang Panginoon po kasi, alam niya na may mga taong gagamitin po ang pagiging religyoso para sabihin nila na sila'y mabuti, na sila'y nananampalataya sa Panginoon. Pero ang tanong, nagbago ba ang puso nila? Kasi kung tayo po talagang makasalanang tao, ang dapat sagot natin, hindi tayo mabuting tao, masama talaga tayo. At from 1 to 10 kanina, negative po talaga. Ibig sabihin lamang, para po tayo maging mabuting tao, dapat nasusunod natin ang 10 utos ng Panginoon. Yun yung kaninang tanong. Lahat po yan ay bagsak na kalit sa atin, kahit isa lamang. Kaya ibig sabihin lamang po, alam ng Panginoon na may mga tao papagitin ang kanyang pangalan, lalo na si Jesus Christ as Lord and Savior. Pero ang tanong, ay nagbago ba ang kanilang puso? Pero hindi nila kayang baguhin niya sa sariling gawa, kundi kailangan po ng tulong ng Panginoon. Yan yung ibig sabihin po doon sa sinabi ko doon. Na yung sinasabi doon sa scripture o yung Bible, alam ni ng Panginoon na may mga tao gagamitin po kanyang pangalan para sabihin sila yung maliligtas, sila yung mapapatan ng Panginoon, pero ang tanong,
ay totoo ba talagang nagbago kanilang mga puso. Kasi gagamitin nila yan. Kaya alam ng Diyos na may mga taong mapagkunwari. At whether we like it or not, dapat talaga tayo mag-alala. Kasi po, buhay ang pinag-usapan natin. O maaaring nananahinig lang ata kayo dito. Siguro napansin nyo, umigot ako dito sa another. Tapos bigyan ako sa interview. Pero wala siguro masama kung magbigay ang mabuting intention kasi para sa inyo naman po ito. Pero tanong ko lamang, kayo ba yung natatakot sa kamatayan? Natatakot din po. Opo, nakakatakot din po. Kung kayo ba yung mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Siguro po, more than 5. Teka, 5 years lang? 5 years lang? Ikaw? Siguro po mga 10 or mga 20 po. Or 100. Yun lang. Lahat. Gusto mo 100? Pero meron din po nagsabi na mas maganda po sa langit. Parang mas comfortable kaysa po sa dito po. Ikaw, gusto mo bang 100 years? Bakit 5 lang? Ayaw mong pataasin natin yan. Hindi rin naman po natin masusure kung kailan tayo bumabatay. Well, naintindihan ko. Kasi yun na rin tatanong ko sa inyo. Alam niyo po ba kung kailan kayo magtatagal dito? Di ba hindi nyo alam, no? Oh, huwag naman sana bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong baksan dito ng puno. O huwag naman sana bigyan na lang tayong atakihin ng isang bansang sasakop sa atin. Bigyan kasi kayo ng konting trivia. Meron na kasi sa balita, binalita na po ito kahapon, hindi man natin sinasaraan yung isang bansa, pero yung isang bansa, sabihin na natin ito ay China, ay balak niyang sakupin ng Taiwan sa year 2027. Ano bang epekto sa atin dito? Well, of course, maaaring kalmado po muna ngayon. Pero di natin alam, bigyan na lang tayo sugurin dito. Pasabugin na lang tayo dito. Di natin alam. Mali mo sa gitna ng interview, bigyan tayong sumabog lahat tayo dito. Ano yung pwede mangyari sa loob lamang ng segundo? Hindi ko kasi tinatakot. Ito na po yung realidad ng buhay natin. Yun nga lang, whether kung paano talaga tayo mamamatay, pero sabi sa Bible, lahat po tayo husgahan. Hindi lang sa mga ubuting gawa, pati sa mga masasamang ginagawa natin. At unfortunately, lahat talaga tayo guilty at lahat po tayo talaga ay sa impyerno pupunta. Pero yung sinabi niyo po kanina, mayroong Bible verse, tama po yan. Yun nga lang, meron po muna yung connection. Pwede po lahat magbago muna kung narinig natin muna ang salita na to. Narinig mo salitang mercy, M-E-R-C-Y. Apa, narinig ko po. Narinig mo na? Ano ba sa Tagalog nun? Ano po? Tawag ito? Sige, go. Mukhang nasa dila mo na ata eh. Gusto mo na sabihin. Hindi ko masabi. Nagsisimula sa letter A. Ano? Okay, mercy? Mercy, ano? Yung... Ano tawag ito? Nag-end sa letter A din. Sirit na? Sirit. When you say po mercy ay awa. Ayun. Okay, kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Apa. Okay. Yun. When you say po mercy o awa, ito muna yung pinaka-first step muna. When you say po mercy or awa, yan po ipapapukumbaba sa harap ng Panginoon. Inamin natin tayo po yung makasalanan, inamin natin tayo po yung mahina, at tayo po ay gusto nating humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin ng mercy or awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, alam ng Diyos, kailangan natin ng kanyang awa para hindi po tayo mapahamak. Ibig sabihin kasi niyan, may pinagkaiba na yan sa isang tao na sa sobrang proud niya, akala niya, pag binanggit lang niya ang pangalan ng Panginoon, maliligtas na siya agad-agad. Versus sa isang tao, humingi muna siya ng awa kasi alam niya mahina siya. Nagkakamali, madaling matukso, talaga nakakapahamak siya ng ibang tao dahil sa kasalanan. Pag humingi siya ng mercy or awa, sabi sa Bible, ang kanyang awa ay laging bago kada umaga. At pag nangyari yun, dito na po papasok yung tanong na I think masasagot niyo na po ito. No? Ito na yung tanong. Ano bang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa Judgment Day? Alam niyo na po yan. Ano po, siya pong nagbayad ng ating mga kasalanan at siya din po ang pinako sa krus. Okay ka, may gusto mo yung dagdag? Ay, ganun din po. And ano po, ang sabi din daw po, ang makakapagligtas lang daw po sa atin is yung banal na dugo po, which is ayun po si Jesus. Okay, tama naman po si ganito yun. Tayo po natin makasalanan dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong
Pero may mga tao na ay ng katotohanan, ay nila may nagmamalasakit at gusto nila silang masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay tinorture, pinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Imagine nyo, wala siyang ginagawang masama, pero kailangan niya pang mamatay kasi may mga taong ayaw ng katotohanan. Alam ni Jesus yan, kasi hindi lang siya tao, siya ng Diyos. Kaya alam niya na mapapahamak talaga ang buhay niya. Pero diyan nga papasok na bagamat siya ay tinorture, namatay at ipinako sa krus, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalpong kasamaan, natalpong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay wala sa ating mabuting gawa, kundi nasa biyaya ng Panginoon. At may dalawang bagay po parang yan. Una, naging salitang repentance. First time? Ikaw, first time ba? Opo. Nakikinig ba kayo sa school? O, niloko lang kayo. Baka hindi nyo pa talaga naririnig yan. So, inisip po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo naging gumaling? Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Kasi hindi nyo ma-enjoy ang napakagandang panahon, di ba? So, pag tayo nagkasakit, gusto tayo laging gumaling. Kung tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at pabaguhin ating kaisipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag nagawa ating dalawang bagay na yun, ay chop, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Opo. Meron ba kayong Bible sa inyong mga bahay? Opo. Opo. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Minsan lang po pag may time. Ako po, kapag pag wala pong ginagawa or kapag tinatamad po mag-set, nagbabasa po ako. Okay, kasi ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Kakain. Diba? Araw-araw yan. Kasi ano man mangyari, kailangan natin yan. Ganyan din po sa Bible, sana mabasa natin lagi ang kanyang salita araw-araw kasi para ito yung maging gabay natin sa buhay. Yan yung love letter ng Panginoon mula sa atin. Ibig sabihin lamang nito, kapag nabuo natin ang ating pananampalataya, ang ating buhay spiritual, ay isa rin pong step naman po ay may bahagi natin ang kanyang salita sa mga tao sa paligid na to. Kung meron lang kayong lakas ng loob, kasi yun po talaga. Kahit di mo kilalang tao, kaibigan mo, kung meron ka talagang concern sa mga kaluluwa nila, yun talagang gagawin natin. Kasi kaya po tayo dito sa mundo na to, ay para makilala natin Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Kasi yan po ang judgment po ng Panginoon sa ating lahat. Wala talaga mabuti kahit isa. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga na po lahat. Sila'y maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan, yung repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Sila'y maliligtas, hindi dahil sila'y mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At sa kanyang awa, siya ay maliligtas hanggang ngayon. Yan yung dahilan, yan yung dahilan kung bakit matagal na pong natalo ang kasalanan at kasamaan dahil nga sa kanyang dugo at sa kanyang katawan. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. So wala nang katanungan po. Ako po nagpapasalamat po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Stay safe po and stay rehydrate po. Thank you po. God bless po. Thank you po.